Ciao mga tao! Buongiorno! Thank you Lord sa isang bagong umaga at sa panibagong buhay na pinahirap niyo sa bawat isa sa amin at sa aming buong sambahayan. Ito at namamatak yung mga orange. Sayang naman at hindi napapakinabangan. Ang kaso sabi ng mga Italiano hindi daw siya kinakain. Sa hindi ko malamang dahilan. Samantalang binibili pa yung mga orange dito sa tindahan. Ang mahal din naman. Malason kaya ako kung tikman ko yun. Tapos ito, kaliwat kanan, marami kang makikita ng mga buildings na ginagawa. Nire-restore nila since mga luma na nga yung mga building dito. Tapos chill-chill lang sa paggawa, mga 42 years bago matapos. Ayun ang pangarap na motor. Vespa. Ang Kintabano. Don Moises, baka naman. Yung blue na net na yan, at tagal-tagal ko na yan nakikita. Kapirasong gagawin, parang ayaw pa nilang tapusin. Ciao! Shout out sa napakasipag na si Gleb, Bon Lavoro! At habang naglalakad tayo, maisingit ko lang ang ating Italian word for today. Our word for today is monopattino. Monopattino means scooter. Nakakatuwa na biglang nag-boom yung paggamit ng scooter dito. Ayun, si Kuya. Tapos yun nga kanina, si Gle. Lagi ko siyang nakikita naka-monopattino. Unang-una, sobrang tipid niya sa pamasahe. Hindi mo na kailangan bumili palagi ng bus tickets. Tapos mas mabilis yung biyahe mo since hindi mo na kailangan maghintay palagi ng bus na medyo matagal din naman siyang hintayin. Tapos ang bagal-bagal pa. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, eco-friendly siya. Walang usok-usok. Yung mga bus kasi dito, may oras ng dating. Ito, lalo na tong blue na to, medyo matagal yung hintayin. Then, yung mga color yellow na umiikot dito sa city center, mas mabilis yon. Mas maliit yung interval ng oras ng dating niya. Pero syempre, mas mabilis pa rin kung mag-i-scooter ka na lang. Minsan nga, mas mabilis pa yung maglakad kaysa maghintay ng bus. Tapos may mga terminal yung taxi, hindi katulad sa Pilipinas na ikot sila ng ikot, tas papara ka na lang kahit saan ng taxi. Dito, tatawagan mo sila, magbubook ka, then pupuntahan ka na lang nila. Then may bus stop na diyan ka lang talaga pwedeng bumaba at sumakay. Andyan yung oras kung anong oras sila dadaan. Napakaganda ng sistema ng transportation nila dito. At itong yellow lane talagang exclusive lang yan para sa bus and taxi. Bawal ang mga private vehicles. At kahit saan ka pumunta, meron pa rin talaga mga taong walang disiplina kahit ganong kaganda yung palakad ng gobyerno. Nasa disiplina talaga ng mga citizens ang ikauunlad ng isang bayan. Ay, ina ko, chika ng chika, late na sa trabaho. O siya, magtatrabaho muna ako ha. Hot! The sun is so hot. Yes! Oh, what happened? How can I drink water? You want to drink water? Yes! I need to drink water and Nana house. Yeah, we will go to Nana and you drink water. Okay. Okay. At sinundo na nga natin si Kulasa at dadaan muna tayo kay Lola para kuhanin yung aking parcel. Tuwan-tuwa ang bata pagka pupunta talaga kay Nona. Thank you so very much daw kasi pupunta daw tayo kay Nona. Go na, go! Mommy, I'm so sure. Okay, go! At iniwan ko muna si Kulasa sa lola niya para pumunta dito sa post office. Hahanapin ko yung nawawala kong sulat na last week ko pang hinihintay. Sabi babalik daw sila after 3 days pero ayun, lumipas na 1 linggo walang nagpaparamdam. At ako'y nabigo. Maghintay daw ako hanggang next week, nakakaloka. At ito naman yung restaurant, Chinese restaurant na pinagtatrabahuhan ni Don Moises sa gabi as dishwasher. At nandito lang din sa area na to yung Philippine Consulate. O siya, hanggang dito na lang muna. Bukas ulit. Ciao!